So ngayon, wala nang intro. Ito yung tips and tricks natin sa Poco X8 Pro Max dahil nakatanggap tayo ng bagong updates dito. So papakita ko muna yung mga updates na bago dito. Yan. Actually, sobrang dami. Nung dumating to March 16, saktong launch event talaga. So yung mga review na lumabas, hindi pa talaga updated yon. Ngayon pa lang talaga in-update tong mga to. Ang daming in-update na mga applications like tong Hyper Islands na to, revamp visuals, yan, sobrang dami. Yan, mga optimization natin sa gallery, pati weather, calendar, recorder, interconnectivity, sobrang dami talaga. So, yung basic experience natin sa performance, yan, optimization, daming optimization pati sa graphics. So, ngayon, may mga tips and tricks ako sa inyo na sobrang dami pati sa games. Kung ano pa yung mga hindi nyo alam sa phone na to, tapos ipapaliwanag ko sa inyo. At marami akong tips and tricks talaga na matutunan nyo sa video ito. So, ang presyo nito ngayon is nasa 18,000 to 20,000 at minsan nakukuha natin to ng 16,000. So naka-sale ngayon to para makamura kayo. Pupunta kayo dun sa description box natin at makikita nyo itong mga to. Nandito yung Poco X8 Pro natin, X8 Pro Max, pati yung Iron Man Edition. I-click nyo lang kung anong bibilin yung phone. Kunwari itong Max nga. Pagka-click nyo, pupunta kayo, 99 siya. So, magbabawas pa yan. 18,000 na lang siya ngayon. Tapos, buy with voucher natin. Pagka-buy, pili kayo ng isa. So, yan. 18,999. At parang kanina, 16,000 lang to o 17,000. Pero may mga flash sales pa yan. So, buy now. At dadagdag pa yan. May mga gadget protection pa tayo dyan. Babaan muna natin yung... Yan. May gadget protection tayo dyan. Ako, inaalis ko to. Then, alam ko may CO dito. So, nakalagay dyan, 20,000. May platform vouchers pa tayo. Click natin yan. Pagka-click, ito, makikita nyo yung 28% na cap. Click nyo lang yan at mababawasan siya na ng 2,000. So, okay natin siya. Pagka okay yan, 18,999 na lang. Tapos nakaka-cash on delivery na tayo dito ha. Dati walang COD talaga yan, parang GCash lang. Then kapag nakuha nyo na, place order nyo lang to. Ako din na ako mag-order. Ganyan talaga ililitaw natin. Minsan nag-error siya, siguro subukan yung GCash para mas ma-place natin yung order natin. Siguro may problema pa sa cash on delivery minsan. So, ganun lang mag-order dito para makuha nyo yung discount natin. So ngayon, marami akong ibabagi na tips and tricks sa inyo. Mag-umpisa tayo sa mobile network. Meron siyang eSIM. So yung eSIM natin nasa number 2, turn on nyo lang dito. Yan, ako wala akong eSIM pero magagamit natin to. Unlike dun sa Poco X8 Pro, wala po tayong eSIM dun. Dito lang sa Poco X8 Pro Max meron tayo. Then maraming AI features to. Pumunta tayo dito sa Xiaomi Hyper AI. Pagka-click natin, makita natin itong mga to. Ang pinakamagandang nakita ko dito, yan, yung AI App Boost. Sobrang dami. Meron tayong AI Writing Assistant. Yan, sobrang dami. I-activate lang natin yan. Then, meron din tayong AI Dynamic Wallpapers. Ito, paborito ko itong AI Dynamic Wallpapers na to. Pagka-click natin, start. Yan. Ako, nag-generate na ako ng mga wallpaper dito. Pakita ko sa inyo mamaya yan. Pero dito muna tayo sa mga AI-generated na wallpapers na ginawa ng Xiaomi dito o Poco. So, yan. Yan. Meron yung tayong animation na ganyan. Kapag kinlik natin yan, kunwari. So, apply natin. Pagka-apply natin dito, yan. May dagat tayo dyan. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito, ito, kunwari, may picture tayo dito, si Light. Naglalaro siya ng Mobile Legends. So, ayun o. Kita nyo. Meron siyang ganon. Naging joystick yung phone niya. At hindi niya kamukha, no? Then, ang pinaka-paborito ko, syempre, si Cap. Yan. Picture to na-generate niya, pero hindi niya kamukha. Apply natin. Subukan natin i-apply. So, ang ganda o. Yan o. Hindi niya kamukha, no? Pero kapag kinik natin yan, so, yan o. Tumatawa mag-isa. So, meron tayong ganyan. Ang cute ng wallpaper nito o dynamic wallpaper na to. Pero maraming tayong pwedeng pagpilian dito. Like ito. Mga ganyan, mga scenery. So, yan yung AI Dynamic Wallpaper natin. Pwede tayong mag-activate o maglagay ng mga litrato natin kahit na mukha natin pwede to. Then, meron tayong AI Creativity Assistant dito sa mga photos tsaka videos. Ayan, mga ganyan. AI Translation, Interpreter, Subtitle, yan. Depende sa inyo kung ano yung mga gusto nyong gamitin dito.
So, sobrang dami talaga. Then, syempre, itong phone na to, meron siyang light effect o RGB light. Yan, punta tayo sa light. Makita natin ito yung light mode natin o itong backlight effects natin. So, meron tayong backlight effects. Click natin yan. Yan, makikita natin. Pwede natin ibahin yung kulay na gusto natin. Sa games, meron tayo dito na kapag maglalaro tayo ng PUBG tsaka Call of Duty, naka-activate na yan. Yung dalawang yan. So, i-activate nyo lang kung naglalaro kayo ng mga games na yon. At brightness. Ako inihinaan ko kasi malakas naman siya kahit ganun yung brightness niya. Pero sa color, yan, depende sa inyo. Yan. Marami tayong kulay na pwedeng pagpilian dito. Yun nga lang, isang color lang talagang pwedeng pagpilian. Hindi siya pwede na ibayin yung sa taas tsaka dun sa baba. Talagang ano lang siya, fix lang talaga siya. At kapag mag-charge tayo, magagamit natin to tsaka sa notifications. At meron pa kapag magpapatugtog tayo ng music, magawa rin natin to. Meron tayong remake like effects dito. Yan, meron tayong music dito sa YouTube Music. At kahit doon sa YouTube, i-activate natin. O kahit anong mga gusto nyong gawin dito, marami po talaga. So, i-activate nyo lang kung ano yung gusto nyong umiilaw na applications nyo. Gusto ko lang malaman nyo, meron tayong 4 years support dito with 6 years patches, security patches. So, napakatagal po nyan. So, nasa Android 16 version tayo ngayon, 17, 18, 19, 20, hanggang Android 20 po tayo. Tapos, 6 years na security patches. Kung gagamitin nyo talagang main phone to, sobrang tagal po talaga ng security updates niya. At magagamit natin hanggang sa Android 20. So, 4 years po yan. Plus 6 na security patches. Sobrang tagal talaga. Then sa display and brightness, meron tayong light mode tsaka dark mode. Lagi ako naka dark mode dito. At kung gusto nyo gawing dark mode yung ibang applications, pwede po. Like ito, Shopee. Yan, turn on natin. Yung mga GCash natin, BPI, WeChat. Yan, turn on lang natin yung mga yan. Kung ano yung mga gusto nyo gawin na dark mode, magagawa nyo po dito. Sobrang dami. Yan, para hindi masakit sa mata natin. Yan, meron tayong ganyan. At meron din tayong sunlight mode dito. Pag ina-activate natin to kapag nasa arawan tayo, kitang-kita po talaga yung screen nito at maliwanag po siya. Kahit sa liwanag ng araw o sa sikat ng araw. May mga phone kasi kapag nasa ilalim ng araw, hindi mo na makikita yung screen. Dito kapag naka-activate yung sunlight mode, makita natin to dito sa Poco X8 Pro Max. Then meron tayong advanced texture dito. Kung malabo na yung mata nyo, i-activate lang natin yan. Ako hindi ko na-activate. Color scheme, napaka-importante nito. So itong color scheme, kapag bumili kayo ng phone na to, naka-activate po siya sa original color. Kapag nilagay natin sa original color, para siyang mapusyaw o parang kulang yung kulay o parang patay yung kulay. So nilagay natin sa bibid. Napaka-importante nito kasi minsan nagkukulang talaga ako ng kulay sa mga Poco phones o sa mga Xiaomi phones. Like ko nilalagay sa bibid mode. Kung may mga Xiaomi phones kayo o yung mga bagong Poco phones like yung Poco X8 Pro, pwede yung mga tips and tricks sa inyo. Hindi lang pang Poco X8 Pro Max to. Yung mga naka-HyperOS 3.0, pwede yung tips na to para sa inyo. So meron tayong reading mode dito, refresh rate. Yan, dito sa refresh rate, i-activate lang natin yung mga gusto nating applications na pwede sa 120 FPS o 120 Hz na refresh rate like yung mga games natin. Kung gusto nyo ibahin yung font naman ito, yan, pwede tayong maglagay ng mga font. Yan, meron po tayo dito. Then sa sound and vibration naman yan, napakasimple lang pero may tinatago tong sikreto. Pumunta tayo sa haptic feedback para gusto nyong mas malakas yung haptic feedback natin. Ako nakasagad talaga para feel ko yung haptic feedback nito at maganda po yung haptic feedback nito. So sa sound effect, kung naka-headphone tayo, yan naka Dolby Atmos tayo kung gusto nyo yung Xiaomi sounds. At mas maganda yung Dolby Atmos, mas malakas. Sa graphic equalizer naman, yan, marami tayong pagpipilian dito na graphic equalizer, custom, rock, jazz, pop, classical. Depende sa inyo kung anong nagugustuhan nyo at depende sa tenga nyo o depende sa earphones na ginagamit nyo. Pero sa akin iniiba ko dito sa equalizer natin. Alam nyo yung pattern na ganito, kahit hindi mo napakinggan. Yan. Pag musicero ka talaga, alam mo na yung pattern na to. Yan, ganyan yung pattern natin pag sa equalizer. Maganda po sa tenga yan. So, paglaro nyo na ng konti, ayusin nyo lang, parang pabi. Yan, yun yung equalizer ko talaga na maganda sa tenga. At meron dito yung immersive sound dito para mas lumakas pa o mas maganda pa yung audio niya. So, dito sa fingerprint and face unlock naman, though sa fingerprint naman tayo. So, mag-add tayo ng fingerprint kunwari. Actually, meron na ako fingerprint dito pero may papakita ako sa inyo. So, ganyan 'di ba? Ang typically na fingerprint natin, tinatap natin para mag-fingerprint tayo kapag nag-record tayo ng fingerprint. Dito, dahil naka-ultrasonic na siya, iikot mo lang yung finger mo. So, hindi mo na kailangan na alisin pa yung finger mo. So, pagkalapat ng ganyan, ikot-ikot lang. So, yun na yun. Ganun na siya kabilis. At ang bilib ako dito dahil ultrasonic siya, mabilis po talaga. So, yan. Nabaliw si Cap, oh.
Yan, mabilis yung ultra fingerprint scanner niya. So, sa display, okay tayo doon. Sa fingerprint, meron tayong face unlock dito. So, mag-add tayo ng face natin. So, mabilis naman to. May mga attention pa. So, yan. Yun na yun. Mabilis na siya. O, kapag in-unlock natin, hindi na natin kailangan ng fingerprint. Talagang kita na agad o mabubuksan na agad yung phone natin. Sa personalization, punta tayo dito sa Teams. Yan. Etong mga Teams niya, sobrang dami nating pwedeng pagpilian dito. Pero para mapagana natin yan, click tayo ng isa. Yan. Kung gusto natin i-unlock yan o gusto natin gamitin, may nakalagay dyan na 25 pesos. Actually, sa ibang phone o sa ibang brand, talagang magbabayad ka. Dito hindi. I-unlock mo, manonood ka lang ng ads, mapapasayo na yung Teams na yun. So, meron tayong 14 seconds dito. Yan, 12 na lang. Maraming ads dito sa Teams niya para ma-activate natin o ma-unlock natin yung mga ibang teams. So, maghintay lang po talaga tayo at tsaga-tsaga lang kesa magbayad tayo ng 25 pesos. So, yun. Downloading na siya. Apply. Pagka-apply natin, hindi na mawawala yan. Hindi mo na kailangan pang magbayad talaga. Yung iba, akala ko talaga magbabayad pa tayo. O dati, hindi ko natatakot ako na maglagay ako na ng teams dito sa mga Poco devices, social media devices. Pero dito, free na po lahat ng mga teams natin. Basta manood lang tayo ng mga ads. Pero hindi ko nagugustuhan yung teams na yon. Ibalik natin sa teams ko na parang parang iOS. So, balik tayo dito sa teams natin. So, ito, gusto ko to. Pero meron tayong mga teams dyan. At maraming mga teams na pwede nyo pagpilian doon. Depende sa inyo kung ano yung mga gusto nyo. Then, sa wallpaper, di ba meron tayong wallpaper kanina AI-generated. Dito, meron tayong super wallpaper. Ito, luma na to, pero napakaganda ng mga wallpaper na to. Yan. Astig no? Dito. Yan, pinapakita ko sa inyo. Yan. Type nyo lang super wallpaper. Makita nyo na rin po sa mga phone nyo. Yan. Home. Yan, sobrang dami. Kayo nang balang pumili. Ito yung mga dating parang nasa flagship lang. At itong phone na to, wala po tayong AI image engine like yung mga MEMC features. Pero meron naman tayong video toolbox dito. Like, papakita ko sa inyo. Meron tayong record, screenshot, cast, AI subtitle, twist scale. Ito, medyo matawas sa baterya pero hindi naman masyadong kailangan. Style, vibrant, original HDR. Pag manonood tayo ng mga pelikula. Yan. Tapos, features. Ito yung MEMC features. Ito naman, hindi siya gumagana. Hindi ko alam kung bakit. Hanggang ngayon, hindi siya gumagana kahit na meron tayong updates. Dolby Atmos, sounds. Yan, immersive sounds. Pag naka-activate to, mas malakas yung audio natin. So, meron pa rin tayong mga video toolbox dyan. At sa battery naman, nasa balance mode tayo dito. Pero kung gusto nyo ilagay sa ultimate mode, pwede naman. Pero mas makakasaya sa baterya. At mas mapupuwersa yung GPU tsaka CPU niya. At mas maganda to kapag naglalaro tayo. Yun nga lang, mas mabilis po siyang uminit. So, nasa balance lang tayo. Dyan lang nakalagay. At battery check. At kung gusto nyo magdagdagan yung battery nyo, pwedeng i-close nyo yung mga applications na yan, dadagdag na siya. Yan, depende sa inyo. Pero minsan, kapag naka-battery check tayo, may mga applications niya, i-close niya talaga, like yung mga messenger, hindi darating yung mga notifications natin. So, ingatan nyo na lang, huwag nyong restrict. Like dito, may mga restriction dyan. Yan, basahin nyo na lang yung mga yan. Like ito, lower screen refresh rate, mas makakatipid ka ng 1 hour dito, compare dun sa 120. Depende po sa inyo yan. At naka-activate dito yung always on display ko. Plus 14 minutes lang, pero okay na ako sa always on display. Then sa notifications naman, dun sa drawer natin sa taas, pag dito, yan, lalabas to. Then dito naman, mga notifications natin na pumapasok. Yan, gets nyo ba? May baka meron pang hindi may alam dito. So ako, meron akong ganito. Wala siyang name, di ba? Para malagyan ng pangalan to, edit. Yan, yung mga gusto nyong applications na wala doon, nandito po lahat yan, like yung mga TV remote natin, mga chat GPT, meron pa rin mga yan. At marami pang iba, mga vibration. So, yan, may mga pangalan, di ba? Dito, show icons level control center. So, activate lang natin to. Okay na. At makikita natin o mababasa natin kung ano nakalagay dyan. Ang default kasi nito, hindi siya nakalagay yung mga pangalan dito. So ngayon, dahil na-activate na natin, mas makikita na natin. Then kung nakakaranas kayo ng mga ads, punta tayo dito sa ads para burayin natin yung mga ads na yan. Ads privacy. Yan. Ads. Type nyo lang ads, makikita nyo na yan. Delete nyo lang yung advertising ID nyo. So delete. Okay na.
Then, kapag yung mga applications natin, may mga ads din, pumunta ka lang kayo sa mga applications na yan. Dun sa Teams nga, di ba, meron tayong mga ads dito. Click natin tong Teams. May mga ads din to na pwede nating burahin. Account, settings, yan, show ads, yan. Ito yung mga sinasabi ko kanina, meron tayong show ads dito. I-activate lang, deactivate lang natin yan. Kapag merong mga applications na may ads, pero naka-default dito sa Poco phones natin o applications ng mga Poco phones, ganun lang gawin nyo. Punta kayo dun sa settings, tapos alisin nyo yung ads. So, wag nyo i-activate yung ads. So, maalis na yung mga ads na yun at pwede natin gamitin. Dito naman sa additional settings, naka-region time Philippines. Yan, meron tayong Philippines dyan. Pero kung gusto nyo lumakas yung earphones nyo, ilagay nyo lang sa USA. Dati, ganun yung nangyayari. Pero ngayon, mas malakas na talaga yung mga audio natin. Pero kung naiinaan kayo, yun lang yung tips na gagawin nyo. Pupunta lang kayo sa USA o kaya dun sa ibang country para lumakas yung earbuds natin kapag naka-headset kayo. May mga floating windows pa tayo dito. Yan. AI subtitle, sobrang dahil dito. OTG, yan. Meron din tayong Android Auto. So, type nyo lang Android Auto. Android Auto. Kung sa mga naghahanap ng Android Auto, meron din tayo sa Poco X8 Pro Max. Then, sa camera naman, ito, maraming features na camera na hindi ko nasabi sa inyo. May Pro version tayo dito. Meron tayong log files. So, naka-activate yung log files natin dito, yan. Log. Ibig sabihin, parang pang-professional talaga to. Kapag gusto nyo mag-color grading, gumamit kayo ng log profiles dito. At naka 4K 60fps na rin siya. Pwede natin kapalitan yan ng 4K 60fps. Ayan o. Yan. Log settings. May video. Dito naman sa video. At to 4K 60fps. Meron tayong nights dito. Yan, night. Shot steady. Teleprompter. Yan, matagal na rin to. Pero kung gusto nyo mag-teleprompter na gusto nyo maging vlogger, yan, pwede kayo magsulat dito at babasahin niya. O babasahin mo. Documents. Yan, sa mga mahilig sa mga documents dyan. Sampulan ko kayo yung documents. Kunwari, meron tayong documents. Kunwari kayo, nakasulat. I-ano nyo lang. Yan. Mga full na. Hindi na makikita yung sa gilid natin. At marami pang iba. Nasaan na ba ibang settings natin dito? Yun yung camera natin. Parang may nawawala, no? Asin nga natin to. Parang may nawawala yung mga ibang slow-mo, mga ganon. So, wala ba dito yun? Check natin. Parang wala. Tsaka yung dual cam, slow-mo, dual cam, no, parang wala. Timer, watermark, HDR, oo nga, wala nga. Unlike sa mga ibang phone, meron. Pero regardless, okay naman yung camera nito. Meron tayong 4K at 60fps. Stable naman siya sa video. Then, meron pa rin tayong remote control dito na sa mga appliances natin. Kung gusto nyo patayin yung TV ng kapitbahay nyo, pwede rin. At meron tayo dito na aircon, TV, yan, mga Mi Box, DVD player, meron pa. Satellite, projector, camera. Yan, pati camera meron tayo dito. Actually, marami talaga, pati fan. Yan, may mga tutorial pa yan. Sobrang dami. Hindi ko na maisa-isa. 1,000 yata to. May mga toyo-toyo pa. At sa Game Turbo naman, gumagana po yung Game Turbo nito. O pag-position nyo na, pasmado ko tapos medyo nagbabakbak pa yung kamay ko. So kahit na nagbabakbak yan o basa yung kamay ko, basta check nyo lang yung mga tips natin. So dito naman, walang masyadong pinagbago sa UI niya pero gumagana to, naka-while boost pa rin tayo. Kapag gumagamit ka ng while boost, talagang iinit yan at naka-activate talaga yung ano natin, yung GPU tsaka CPU natin kapag naglalaro. At sa mga laro, meron tayong mga game test doon, nakakuha rin tayo ng mga 120fps sa mga Mobile Legends, Call of Duty Mobile, mga ganun. Sa Genshin Impact, i-check nyo dun sa full review natin o dun sa updated review natin. Actually, updated review na to. Pero dun sa game test natin na updated, meron akong ilalabas na video para sa Poco X8 Pro Max. At kung gusto nyo ng tips and tricks para sa Poco X8 Pro, pwede kayo mag-comment dyan sa baba para malaman ko. So, balik tayo dito. Wala masyadong pinagkaiba. Wala pa rin tayong bypass charging. Yan, meron tayong record, settings, clear memory, voice changer to. Meron pa rin tayong voice changer dito. Yan, meron tayong girl, woman, cartoons, robot. Alam ko may demo pa to eh. Check natin. Sound check. Ako po si Paul. Yun. Sa girl naman. Uy, kumusta? Sound check. Ako po si Paul. Uy, kumusta? Sound check. Ako po si Paul. Uy, ang galing. Bitin pa. Woman. Uy, kumusta? Ako po si Paul. Uy, kumusta? Ako po si Paul. Parang hindi babae, no? Itong cartoons. Hello, kumusta? Kap, kumusta? Hello, kumusta? Kap, kumusta? Parang si Chooks TV, no? Original. Yes, ako po si Paul. Yes, ako po si... Yun yung demo natin. Gumagana yan.
Kapag ina-activate natin yan habang naglalaro tayo, yung kausap natin o yung kalaro natin, yan, magagamit natin yan. Then sa performance mode, enhance visual, yan, saturated, pwede tayo dyan. Touch control, yung sensitivity, algorithm, yan. Pwede nyong, paglaruan, depende sa inyo. Network boost, sa akin. Yung sa network boost pala, muntik ko nakalimutan, meron tayo dito sa Wi-Fi niya. Pwede nating 5G tsaka 2.4G. So, click natin. Network acceleration yan. Naka-activate po yung network boost natin dito. 5G to. Pero kung gusto nyo magdagdag ng 2.4 GHz, isasabay niya. Magsasabay sila. So, ganun siya kalakas. Then, data. Kung gusto mong sabay yung data, ako may na kasi talaga yung sa location ko, yung mga Xiaomi tsaka Poco devices, may na yung signal ko. Yung 5G ko nawawala. So, kung makikita nyo, wala siyang ganun. Then, meron tayong digital well-being dito, parental controls kapag ginagamit ng anak nyo to o yung mga Xiaomi devices nyo, Poco devices, meron po tayong ganito kung ano yung mga applications na binubuksan nila, kunwari Chrome, at kunwari nanonood sila ng mga Pornhub, kung ano. At least makikita nyo dito at ilang beses nilang in-unlock. Yan, ito madalas Facebook, tapos Mobile Legends. At makunat yung battery nito talaga, 8,500, pero hindi siya ganun kakunat ng mga Aiko phones. Yun yung napansin ko, pero siguro nag-adjust pa, bigyan pa natin ng mga 7 days. Then meron din siyang second space para sa kabit mo, 'di ba? Kapag ina-activate mo to dun sa kabit mo tapos deactivate mo sa misis mo naman, parang ganun, para hindi ka mahuli. Kahit yung mga messenger mo doon, yung mga Facebook mong bago, hindi siya mahuli. Yan, pang kabit talaga yung second space na yan. Then meron pa tayong mga parating na updates, check nyo yun. At i-update ko kayo kung ano pang mga nagbago dito. So yun yung mga tips natin. I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.